Napasigaw na lang ng malakas si Big Mom dahil sa napakalakas na atake na ginagawa ni Kid sa kanya. Ngunit napangiti pa si Linlin at tinanong ang dalawang captain kung nais nilang kunin niya ang lifespan ng mga ito o maging alipin niya na lang sila. Nakuha ni Big Mom ang mga lifespan ng mga bata ni Kaido na nandoon. Ngunit sila Lo at Kid ay hindi nakukuhanan nito dahil hindi sila nakakaramdam ni katitingman na takot. Gumawa pa ng panibagong room si Lo at naalala niya si Corazon na may kakayahan ng Comcom fruit sa kanilagay ito kay Big Mom kaya naglaho ang tunog mula dito. Ngunit aatake si Misery sa kanya kaya mabilis siyang sumugod at hiniwa ito sa gitna saka nagkaroon ng malakas na pagsabog at tuluyan ng nahulog si Big Mom. Si Yamato naman ay pinalo si Kazenbo. Nang makita niya si Big Mom pero walang tunog, kinuha pa ni Linlin ang isang bomba doon at kaagad niya itong pinasabog kaya pinrotektahan ni Yamato ang iba pang mga bomba at si Kazenbo ay tuluyan ng naglaho. Nakita ni Momo na nahuhulog si Big Mom pero nagtataka siya kung bakit walang tunog. Tapos muli siyang nagsikap na pigilan ng Onigashima. Samantala si Zoro ay tuluyang inatake ng Grim Reaper sa panaginip kaya nahulog din siya mula sa isla. Hindi pa rin natitinag ang dalawa kaya ayaw tanggalin ng paralysis technique sa kaharap kahit masunog pa sila. Ngunit hindi na kinaya ni Fukarokujo ang sobrang init. Naramdaman naman ni Orochi ang mga pagyanig pero nang marinig si Komurasaki ay muli siyang nasiyahan. Si Big Mom naman ay tuluyan nang nahulog sa lava na nasa ilalim ng lupa at nagkaroon ng malakas na pagsabog pero dahil sa ginawa ni Lo ay wala itong tunog. Kaya naman ang nanalo sa laban ay ang dalawang captain na sila Kid at Lo na ikinatuwa ng kanilang mga crew. Si Momo naman ay nakita na si Zunesha pala ang tumatawag sa kanya. Si Yamato ay tagumpay na napigilan ng pagsabog ng mga bomba. Saka nakita nila Momo at Yamato na ang malaking giant na nasa harap ay si Zunesha kung nasaan ang isla ng Zou. Sinasabi ni Zunesha kay Momo na nais nitong lumaban kasama siya. Sinabi ito ni Momo kay Yamato na ikinatuwa nito. Alam daw ni Momo na inaasahan siya ng ama pero hindi niya alam ang gagawin dahil tinanggal pala mismo ni Oda ang pahina sa journal nito na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Laugh Tale. At natatakot din daw si Momo na buksan ang Land of Wano dahil baka mapahamak lang ang mga tao. Si Frankie naman ay tagumpay na nailigtas si Zoro pero hindi niya alam kung humihinga pa ito. Dahil malapit nang bumuho ang kastilyo ay nanganganib na rin sila Usopp. Giit ng isang agent na hindi sila interesado kay Izo. Pero inatake sila nito upang pigilan silang hulihin si Robin. At sa kabila ng mga sugat na natamo ni Izo ay nakakalaban pa rin siya sa dalawa. Hanggang sa tuluyan itong ialay ang buhay para mapatay ang isang agent. Tapos tumawag pa ang isang agent dahil ipinag-utos daw ng 5 elders na burahin nila si Straw Hat Luffy. Nakaligtas sila namin nang dumating din doon si Marco para magpahinga. Samantala sa performance floor ay nagbubunyi ang Kid Pirates at Heart Pirates dahil natalo nila si Big Mom. Nalungkot si Zeus nang marinig ito kaya tinanong siya ni Nami kung si Big Mom ba o siya ang kakampi niya. At nababahala naman ang inutusang agent dahil kinakalaban ngayon ni Luffy si Kaido. Dahil sa mga pagyanig ay kinakabahan na rin si Orochi. Sa kabila ng mga pagyanig ay tumugtog pa rin si Komurasaki na ipinagtaka ni Orochi. Kaya naisip niyang baka ito ay isang multo dahil nakita niyang namatay ang babae. Kalaunan ay nahulugan pa ang lalaki ng mga bato. Saka inilabas ng dalaga ang matulis na pako at ginamit sa kanya. Sa itaas ay napakalakas ng puwersa ng dalawa at pinalo pa nito si Luffy. At ikinagalit pa nito ang pagkatalo ni Linlin. Samantala sila Kid at Lo ay wala ng lakas kaya nanganganib ang kanilang mga buhay. Naalala naman ni Kaido nang una niyang makilala si Linlin bilang crewmate sa Rock Pirates. Samantala si Luffy ay nag-transform na ng Gear 4 gamit ang Snake Man nito. Hindi makapag-transform si Orochi dahil si Prism Stone pala ang itinusok ni Komurasaki. Saka tumugtog ang dalaga ng may pamagat na Moon Princess. Noon ay tinugtog niya ito sa ama pero nang sinabi ni Oda na tugtugin ito sa kanyang libing ay umiyak ang bata. Kaya nangakong hindi siya mamamatay. Sa present ay sinabi ng dalaga na naaalala niya ang ama sa tugtog na ito kaya natakot si Orochi. At kasabay nito ang pagsuntok ng bida ng napakarami kaya naman nabugbog niya ng sobra ang kinatatakutang Emperor. At nangako na hindi siya titigil bugbugin ito hanggat hindi siya nauubusan ng lakas. Tuluyan ng nasunog ang dalawang ninja pero hindi iniinda ni Raizo ang init. Nang mawala ng malay ang kalaban ay nakakilos na rin siya na tinitiis lang pala ang apoy. Si Jinbei ay nililigtas sa mga natrap na samurai saka nakita niya rin doon si Raizo. Kikilos na sana ang natirang agent ng tusukin ito ni Drake. Ngunit nakatakas pa rin ito at siya naman ang tuluyang tinapos. Matapos ang pagsuntok ng bida ay tila hindi nasaktan ang Emperor. Muli umatake ang Straw Hat at hindi naman makailag si Kaido dahil pabago-bago ang direksyon nito kaya ginawa na siyang malaking punching bag. Saka gumamit ang bida ng nag-aapoy na King Cobra na nasalag naman ni Kaido kaya napaatras si Luffy. Ngunit sumuntok na naman ng napakabilis si Luffy kaya kawawa ulit ang Emperor. Dahil dito ay nagmakaawa siya at nagpa-cute na parang isang babae. Saka biglang nag-transform ito kaya nakagat at nagawang makain ang ating bida.
Pagdating sa itaas ay iniluwa siya nito pero may nakahanda na palang blast breath na direktang tumama sa bida hanggang sa mapasabog din ito ang Onigashima, tapos tumagos pa sa ilalim dahil sa lakas. Mabuti ay ginamit ng bida ang bounce man upang makatakas mula dito. Muli sumugod si Luffy pero napapatanong na rin kung kailan matatapos ang labanan dahil paubos na rin ang hockey niya. Tapos pinaulanan pa siya ni Kaido ng mga fireball. Pero sumugod pa rin ang bida at nakailag sa kagat nito. At habang nasa ere ay pinalaki niya ang kamao. Saka binalot ito ng rayo at tinawag na overcome gun ang ataking ito na labis na puminsala sa dragon. Nagmamadali na si Luffy bago siya maubusan ng hockey kaya muli siyang aatake, ngunit tinamaan naman siya ng malakas na palo ni Kaido kaya tumalsik siya sa malaking bato. Dahil dito ay nawala ang bounce man technique pero pinigilan ng mga usok na lumabas sa katawan. Kaya naman makakasuntok pa siya ng isang beses. Muling sumugod ang bida at pinalaki ang kamao. Si Kaido ay inihanda ang kanyang pamalo, ngunit bago magtama ang kanilang mga atake ay nagtungo ang CP0 kay Luffy upang pigilan ito. Naalala naman ni Kaido nung natalo niya si Oden sa hindi patas na paraan dahil may nangialam din. Pero tuluyan na nitong tinamaan ang ating bida. Ngunit may halong lungkot sa kanyang mga mata dahil hindi siya nasisiyahan sa ganitong pagkapanalo. Nababalisa si Kaido dahil ayaw niyang manalo sa ganitong paraan kaya tinanggal niya ang sandata at pinabayaan si Luffy na lumipad dahil sa hangin na inilalabas nito. Hanggang sa mahulog siya sa isang parte ng isla. Dahil wala ng lakas si Luffy ay si Kaido ang nagwagi sa laban. Ngunit naiinis siya sa nangialam sa climax ng kanyang laban kaya sumugod siya at pinalo ito ng napakalakas na nagpayanig sa buong isla. Lalo pa siyang nainis dahil napaka-boring daw tuloy ng kinahantungan ng laban niya sa Straw Hat. Ayaw pa rin umalis ni Kawamatsu dahil marami pa silang kakampi sa loob ng kastilyo. At mula sa kalangitan ay inatake sila ni Kaido ng blast breath. Hinanap din ng Emperor si Momo upang utusan na magdeklara ng kanilang pagsuko. At sinabi nito na napatay niya na si Luffy. Hindi makapaniwala ang lahat sa sinabi ni Kaido. Ngunit giit ng Emperor na kung sino ang nais lumaban ay magsabi lang sa kanya. Nang mapaiyak si Otama ay naging emosyonal na rin si Nami. Kaya sinabi nitong hindi matatalo ang kanyang captain ng isang butiki. Dahil dito ay papatayin na siya ni Kaido gamit ang blast breath pero iniligtas siya ni Marco the Phoenix. Saka sinabi ni Kaido na lahat sila ay gagawin niyang mga alipin sa mga itatayo ng mga factory. Saka pinagbalakan ng mga kawal na kunin sila Law at Kid. Pero pinrotektahan sila ng mga crew ng dalawa. Sila Cat Viper at Carrot ay makikipaglaban na rin sa mga kawal. Samantala sila Kid at Law ay pipilitin pa rin lumaban. Hindi pa rin sumusuko si Yamato sa kabila ng nabalitaan. Pero si Momo ay wala ng lakas ng loob dahil natalo si Luffy. Giit ni Yamato na walang saysay ang mabuhay na isang alipin kaya hindi niya papayagan na sumuko si Momo. Kaya mas mabuti na lang na mamatay katulad ng mga daimyo ng Wano na namatay sa paghihiganti kay Kaido. Nagpatuloy ang dragon sa pagtapos sa kanila ngunit si Yogoro ay lumalaban pa rin. Maging sila Kid at Law ay pinipilit pa rin kumilos kahit wala na talaga silang lakas. Samantala habang nakahiga ang ating bida ay narinig ni Zunesha ang Drums of Liberation. Kaya kinausap niya si Momo at sinabing ngayon lang ulit ito narinig sa loob ng 800 years. Kaya nalalaman niyang nagbabalik na daw si Joy Boy. Sa makapal na ulap ay masisilip ang kabilugan ng buwan, kung saan kasabay ng pagtunog ng Drums of Liberation ay nagbabago ang itsura ng ating bida, hanggang sa bumangon si Luffy at naalala na natalo siya kay Kaido. Saka tumawa-tawa ang ating bida habang naglalabas ng malakas na aura. Nagising naman si Sanji sa naramdaman. At ang mga nasa performance floor ay di makapaniwala nang makitang bumangon muli ang ating bida, hanggang sa tuluyan na itong mag-transform sa kanyang Gear 5. Ang 5 Elders ay nababahala pa rin dahil ang Gum-Gum Fruit pala ni Luffy ay kinakatakutan nila kaya hinanap nila ito sa loob ng 800 years pero tila iniiwasan sila ng sinumpang prutas. Dahil ito pala ay isang mythical zone type na tinatawag na Human Fruit, the Warrior of Liberation, Sun God Nika. Kung saan ang kakayahan nito ay limitado na lang ng imahinasyon ng user kaya ito ang pinakamapanganib na Devil Fruit sa kasaysayan. Samantala patuloy ang pagtugtog ni Komurasaki ng paborito ni Oden kaya nalaman ni Orochi na ito ay si Hiyori. Sinabi ni Hiyori na niloko lang nito ang kanyang ama at nang matanggal ang maskara ay nagpakilala ito na si Kozuki Hiyori. Kaya natakot si Orochi sa gagawin sa kanya. Dumating naman doon si Kazenbo na sinabing nabigo daw siya sa misyon. Kaya inutos na lang ni Orochi na patayin nito si Hiyori. Pero siya ang nilapitan ng nilalang na ito hanggang sa masunog ang kawawang pangit. Samantala si Luffy ay tuwang-tuwa dahil sa bagong kapangyarihan ay napakagaan ng pakiramdam. Saka nagpalabas ng napakalakas na haki sa paligid na naramdaman ng mga tao sa ibaba. Tapos pinalaki ni Luffy ang kamay at nagtataka naman si Kaido kung ano ang nasa itaas nang biglang dumating ang napakalaking kamao ng ating bida at hinawakan siya sa katawan, tapos hinugot siya nito papalabas sa lungga. Pinalaki din ng bida ang kanyang muscle at pinagsasapok ito. Tapos kumapit siya sa katawan ng kalaban at pinaikot-ikot ang kawawang dragon. Saka binalibag pa ito ng maraming beses nang walang kalaban-laban. Pagkatapos ay tawa ng tawa ang bida. Pero inatake siya ni Kaido ng blast breath nito. Kinuha naman ni Luffy ang lupa at ipinagharang sa blast breath nito,
pero gamit din ng lupa na ginawang goma ay napabanda ng bida ang malakas na atake pabalik sa kalaban kaya sumabog si Kaido. At tinawanan siya ng malakas ni Straw Hat Luffy. Sunod ay muling sumugod ang bida at ngumiti ng buong kumpiyansa. Sigurado daw si Kaido na namatay na si Luffy. At sumang-ayon naman dito ang bida. Nalaman ni Kaido na nagising na ang Devil Fruit ni Luffy pero nagtataka siya dahil Mythical Zone ang model nito. Kaya sumugod na siya at kinain ng Straw Hat. Nagawa naman na mabuksan ni Luffy ang bunganga nito, pero nilunok na siya ng dragon. Ngunit natutuwa pa siya habang pinagsasapok ang loob ng katawan ng kawawang dragon. Saka nagpalobo siya ng katawan kaya tila nabuntis ang dragon at tumalbog ng napakataas. Inutos naman ni Yamato kay Momo na lumapit sila para makita ang sitwasyon. Nang makita nila si Kaido na parang nabuntis na butiki, sa loob ng tiyan niya ay natatawa pa si Luffy. Nang makita nito ang liwanag ay pinahaba ang mga kamay at kumapit siya sa mga mata nito. Saka mabilis na nagpatalsik papalabas sa katawan ng dragon. Bumaba si Yamato kay Momo upang makita ito sa malapit. Nang makita sa kalangitan ng napakalaking anyo ng ating bida na sinipa si Kaido. Pero nagawa nitong makagat si Luffy kaya sinapok niya ito. Tapos naisipan niya pang gawing jumping rope ang mahabang katawan ng dragon at makikita sa itaas ang lakas ng puwersa ng bida. Ngunit pag-atake ni Kaido ay tinamaan nito si Luffy. Pero agad siyang naka-recover at mabilis na sumugod sa butiki. Dahil sa mga pagyanig ay nalibing ng buhay ang marami sa ibaba. Samantala sila Law at Kid ay nakikipaglaban pa rin sa mga kawal ni Kaido sa ibaba sa kabila ng malubhang mga sugat. Si Luffy naman ay pinaikot-ikot ang kamay ngunit sumugod na rin si Kaido at tinamaan nito ng napakalakas ang mukha ni Luffy kaya napakatinding pagkidlat at pagyanig ang naranasan ng lahat ng nasa isla hanggang sa makita nila ang mukha ng ating bida na ikinagulat ng lahat. Hinugot naman ni Luffy ang ulo at tumalsik siya sa malayo. Sa kabila ng bagong nakamtan na lakas ay bumigay pa rin ang katawan ng bida sa tindi ng mga pinsala kanina. Pero maging si Kaido ay nakaramdam na rin ng panghihina ng katawan. Subalit ayaw pa ring sumuko ng ating bida kahit sobrang hina na ng katawan. Dahil sa lakas ng loob ay nakagamit ulit ng Gear 5 ang bida. Giit ni Kaido na ikakamatay niya ito. Pero sagot ng bida na hindi siya natatakot sa kamatayan saka maririnig ang malakas na tibok ng kanyang puso. Bumuelo ang bida at tumakbo gamit ang mabilis niyang mga paa. Ngunit dumating si Kaido at pinalo siya ng napakalakas sa ulo pero naabsorb lang nito ang lakas ng atake. Kaya muli siyang tumakbo ngunit tinamaan na naman sa ulo. Pero gamit ang lakas ay tumalon ang bida at tumalon din si Kaido ngunit nakailag na ang bida sa atake niya. At ang buong paligid ay tila naging goma dahil sa ating bida kaya nalilito na si Kaido sa katunggali. Pero sinusugod niya pa rin ang ating bida. Ngunit kinuha ni Luffy ang lupa na naging goma at panang atake ito kay Kaido tapos nagpatalbog-talbog siya na parang laser sa bilis kaya tinamaan sa sikmura ang Emperor. Muling bumuelo ang bida at lumipad gamit ang mga kamay saka sinuntok niya si Kaido ng napakalakas sa mukha nito kaya napatalsik niya ng napakalakas ang butiki. Habang nakahiga ang Emperor ay pinaikot-ikot pa ng bida ang kanyang kamay tapos nagpatalbog-talbog habang nag-iisip ng ipapangalan sa mga atake. Nagtataka pa rin si Kaido kung sino talaga ang kalaban. Kaya sinabi ng bida na siya si Monkey D. Luffy ang magiging hari ng mga pirata. Tumatawa pa si Luffy kaya naiinis si Kaido dahil marami na ang nawala sa kanya. Sumugod ito at inatake ng napakabilis ang ating bida hanggang sa mapatalsik. Kaya para makabawi ay umikot-ikot si Luffy at pinagsusuntok din niya ito ng napakabilis. Umabot na rin doon ang sunog kaya tinakot siya ni Kaido na patay na rin ang mga kaibigan niya. Pero may tiwala ang bida sa kanyang crew. Bumuelo na ang bida ngunit sinalubong ng atake ng Emperor kaya umilag. Tapos nagpatalbog siya sa kalangitan at may naisip daw na ideya. Samantala sa performance floor ay nakita ni Chopper sila Nami. At nag-aalala ang reindeer dahil baka masunog ang mga kaibigan na nasa kastilyo. Pero pinalakas ni Nami ang kanyang loob. Ang crew ni Law ay nagmamadali na rin tumakas. Pero natrap na sila sa loob. Wala na rin madaanan sila Brook at Robin. Magkasama naman sila Raizo at Jinbei sa 4th floor. Nang sabihin ng ninja na meron siyang ninjutsu na makakatulong sa kanila. Sila Sanji ay natrap na rin ng apoy saka pinrotektahan ng babae mula sa gumuhong kisame. Pinipilit naman ni Apo ang giant na wasakin ng pader para makatakas sila. At sila Usopp sakay ni Hamlet ay wala na ring mapuntahan. Kaya nagpalabas siya ng halaman na naglalabas ng tubig pero nasunog lang ito sa sobrang init. Si Frankie ay iniligtas si Zoro tapos sinusundan pa rin siya ng mga gifters na naging alagad ni Otama. Maging ang mga mink ay hindi alam kung saan susuot. Gagamitin na ni Raizo ang ninjutsu na inihanda sa mga ganitong pagkakataon. Dahil nagtago pala siya ng maraming tubig sa loob ng isang scroll. Kaya nang gamitin ito ay lumabas ang napakaraming tubig tapos ginamit ng fishman ang kakayahan upang umagos ito sa iba pang parte ng kastilyo. Akala ng mga bata ni Killer ay mamamatay na sila. Mabuti ay dumating ang napakaraming tubig kaya nakaligtas ang mga ito mula sa apoy. Pinipilit naman ni Yamato si Momo na gawin ang lahat para makontrol ang isla gamit ang ulap nito. Kinuha naman ni Luffy ang kidlat upang gamitin itong isang sandata. Sinusubukan pa rin ni Momo na gumawa ng mga ulap pero hindi niya magawa. Subalit naalala niya ang pangako sa ina na siya na ang bahala sa future. Kaya naman ngayon ay mas lumakas ang loob ng dragon. Subalit
dahil sa pagsabog ay nagsimulang mahulog ang isla. Si Luffy naman ay hawak ang kidlat at inihagis niya ito kay Kaido pero nakatakas ang Emperor. Ngunit kumilos naman ng parang kidlat sa bilis ang bida kaya nabugbog na naman ang halimaw. Tapos muli silang nagsabayan ng mga atake pero napatalsik nito si Luffy na tumalbog-talbog lang sa lupa. Kaya kumapit ito at bumuelo ng napakabilis hanggang sa tamaan si Kaido sa katawan. Ngunit hinawakan pa siya nito at pinatama sa malaking bato. Sabay sinuntok pa siya sa mukha kaya bumaon sa lupa. Sa muling pagsugod ni Luffy ay tinamaan siya ni Kaido ng blast breath kaya tumalsik. Pero kumapit siya sa kidlat at nagpaikot-ikot saka sumugod. Hanggang sa magtama sila ni Kaido sa ere pero napatalsik na naman siya nito patungo sa ulap. Naisip naman ni Luffy na kumuha ng napakaraming kidlat at ginamit ito patungo sa kalaban na umilag-ilag sa mga ito. Tapos nakapunta sa kanya si Kaido at pinalo siya ng malakas. At habang nasa ere ay pinalo na naman siya nito. Pinaikot ni Kaido at pagpalo ay bumaon sa lupa ang ating bida pero ginawa niya itong goma kaya tumalbog lang ito. Saka naghanda si Kaido ng napakalakas na hockey at tuluyang pinalo ng kanyang pinakamalakas na atake ang ating bida na nagpaliwanag sa buong kalangitan at nagwasak sa kalupaan ng Wano. Unti-unti nang nahuhulog ang Onigashima patungo sa Flower Capital kung saan kasalukuyang nagpapalipad ng mga maliliit na bangka ang mga tao bilang alay sa mga namayapang kapamilya. Nakakapit pala si Luffy kay Kaido at hindi magawang makatakas ng dragon. Kaya nag-transform ito sa dragon form at umatake ng napakarami patungo sa bida kaya napinsala siya ng napakaraming beses. Saka gumamit pa ito ng blast breath kay Straw Hat Luffy. At napag-usapan nila Yog-Oro na kung matatalo si Kaido ay siguradong patay silang lahat dahil mahuhulog ang isla. Pero ayos lang sa mga samurai dahil makakaligtas naman ang mga pamilya nila sa pang-aalipin ng Emperor. Samantala nanganganib pa rin sa apoy sila Usopp pero wala siyang balak sumuko. Hanggang sa dumating na rin ang malakas na tubig doon. Masaya naman na nanonood sila Toko sa pinalipad nilang mga bangka. Samantala nagtataka na si Kaido kung bakit hindi pa rin bumababa si Luffy. At hirap na si Momo nang tawagin siya ng ating bida dahil nakaharang daw ang isla sa kanyang napakalaking kamao. Walang lakas ng loob si Momo pero sinabi ng bida na nagtitiwala siya dito. Subalit sinunog ni Kaido si Straw Hat Luffy kaya nakabitaw ito sa kanya. Saka gumawa ang Emperor ng aura na napakainit. Kaya nang madikitan ni Kaido ang sungay ng estatwa ay agad itong naputol. Tapos muli nitong sinunog ang bida pero napakatibay nito. Saka naalala ang tinuro ni Yog-Oro. Kaya sinuntok niya si Kaido ng napakalakas. At tila katapusan na ng buong isla ng Onigashima dahil sa maladilubyong nagaganap dahil sa kapangyarihan ng dalawa. Sa ibaba naman ay umaasa ang mga samurai na mananalo si Luffy. Samantala nakapag-transform na rin si Orochi para patayin si Kozuki Hiyori na anak ni Oden. Mabuti ay dumating si Denjiro na agad na pinutol ang natitirang ulo nito. Dahil dito ay natupad na ang kahilingan ng mga tao na sana ay mawala na ang isa sa nagpapahirap sa kanila na si Orochi. Dahil sa sinabi ni Luffy ay lumakas na ang loob ni Momo. Si Usopp naman ay pinipilit pa rin na iligtas sila Kinemon at Kiko sa kabila ng malubhang mga kalagayan nito. At ang mga samurai ay patuloy na nananalangin na sana ay mapabagsak na ng ating bida ang Emperor na nagpapahirap sa buong bansa. Habang sa itaas ay patuloy ang sagupaan ng kapangyarihan ng dalawa. Tapos nagpalabas pa ng mas maraming apoy si Kaido kaya init na init ang bida dahil dito. 10 taon pa lang si Kaido ay isa na siyang nakakatakot na nilalang. Ngunit isang araw ay nahuli siya ng Navy at iniharap sa isang hari nang dumating ang isang officer na sinabing papayagan na dumalo sa World Conference ang hari kung ibibigay nila si Kaido. Nakuha nga nila si Kaido pero nagwala naman ito sa kanilang barko hanggang sa tuluyan na itong makatakas sa Navy. Nabalitaan din ni Whitebeard ang tungkol dito. Samantala si Kaido ay patuloy sa paggawa ng pangalan kahit isa pa lang 15 years old. Tapos sinabihan siya ni Whitebeard na nais itong makita ni Captain Rocks. Hanggang sa sumali na nga siya sa Rocks Pirates. Pero isang araw ay nabalitaan na may nakatalo sa Rocks Pirates. Kaya nagtatag si Kaido ng sarili niyang pirate group na ang layunin ay gumawa ng kaguluhan sa mundo. Sa present ay mas pinalaki ni Luffy ang kamay upang matalo ang dragon. Samantala ang isang CP0 agent ay tumakas na doon at dahil naglalaho na ang ulap ni Kaido ay unti-unti nang nahuhulog ang isla. Kaya kailangan ng makagawa ni Momo ng sariling ulap bago patuluyang mahulog ang Onigashima. At sa ibaba ay patuloy ang paglalaban ng mga kawal nila. Tuluyan na ring napatay ni Denjiro si Orochi. Saka dumating ang tubig na nagmula sa ninjutsu ni Raizo upang maapula ang apoy. Subalit nanganib sila Brook dahil mga devil fruit user. At sa pagtutulungan ng ninja at ng fishman ay nakaabot na rin sa performance floor ang maraming tubig. Doon ay nakita nila Nami sila Usopp na dala ang mga sugatan. Si Zoro ay nakuha naman ulit ni Frankie. Ngunit nahulog pa sila Sanji dahil sa lakas ng agos. Hanggang sa lumabas sa malaking butas ng isla ang napakaraming tubig. Tuluyan na ring naglaho ang ulap ni Kaido kaya nagsimula na silang mahulog. At nanganganib na mamamatay ang lahat pati na ang mga tao sa Flower Capital. Kaya sa pagpupursigi ni Momo ay nakagawa na rin siya sa wakas ng mga ulap at mabilis na nagtungo sa isla upang ilagay ito sa paligid ng Onigashima. Samantala sa itaas ay patuloy ang balagbagan ng dalawa
ginawa kaya wasak-wasak ang itaas na bahagi ng isla. Sa malaking butas sa performance floor ay nag-cheer sila Kid at Law kay Luffy. Ngunit kanina pa ibinibigay ng bida ang lahat ng lakas, saka nagtama ang kanilang mga ulo at nagkaroon ng malakas na liwanag dahil sa tindi ng labanan sa ere. Napapasigaw na lang ang lahat ng mga kakampi ni Luffy upang mag-cheer, habang sa itaas ay tuluyan nang hindi kinaya ni Kaido ang lakas ng kamao ng ating bida na nagdulot ng nakabubulag na liwanag dahil sa walang katumbas na lakas hanggang sa matalo niya na sa wakas ang kinatatakutang Emperor. Sa tagpong ito ay nakaramdam ang bida ng labis na kasiyahan habang nahuhulog si Kaido at si Momo ay ginawa ang lahat kaya nailigtas na rin ang Onigashima kasabay ng paglipad ng mga skyboat na naglalaman ng mga kahilingan ng mga tao at siyang pagkahulog naman ng ating bida.